Papanoorin natin ngayon ang romance Italian film na That Malicious Age. Let us watch, relax, and enjoy. Makikita natin ang isang lalaki na si Napoleon na nagpipinta habang patuloy na pinapagalitan siya ng asawa dahil sa walang silbi nito at palamunin sa bahay. Vuoi piantarla con quei 4 pennelli spelacchiati? Tutto mandolare ogni cosa! Sumasakit ang kanyang tenga dahil walang tigil ito sa pagbuka ng bibig. Uminom at kumain siya ng konti, patuloy pa rin sa pagrarap ang asawa kaya huminto ako saglit sa pagna-narrate. Tutto mandolare ogni cosa! Io potrei guadagnarli facendo la puttana! Di niya natiis kaya tinakpan ng bibig at umalis ito at naghanap ng trabaho. Nag-apply siya bilang isang hardinero at tagadilig ng tigang na bulaklak sa isang malaking bahay. Sinabi ng hot mama na may sakit ang asawa kaya siya muna ang tagadilig ng mga bulaklak. Ini-interview siya ng isang hot mama at tinanong na tell me about yourself. Nalaman nito na nagpipinta siya kaya siya ay nainteresado. Tinanong niya kung kaya ba niyang bumiyahe patungong isla ng Elbaf. Tinanong siya ng pangalan at tinawanan siya nung sinabing Napo short for Napoleon. Nabukasan ay biumahe ito ng barko. Sa bus terminal ay nakatingin sa kanya ang isang magandang dilag na sumusubo ng lollipop. Nagtaka si Napoleon at iniiwasan na tumingin kaya tumalikod siya at naninigarilyo. Lumapit ang dilag at nagpakilala bilang Paula. Siya daw ang inutusan ng ina na sumando sa kanya sa terminal. Nagtaka si Napoleon kung paano siya na nakilala ni Paula. Sumagot ito nang binasi niya lang daw sa description ng ina sabay tanong ng how do I look. Sumakay sila ng bus na sobrang siksik kaya nagtayuan na lang ang mga pasahero. Hindi maiwasan ni Napoleon na mag-atres abante at wala siyang makapitan sa sobrang siksik. Habang siya ay paabante ay paatres ng paatres namang ito si Paula. Naisipan ni Paula na humarap at parang nailang si Napoleon sa dilag kaya umiwas sa tinginan. Ngumunguya na naman ito ng bubblegum at nilapit sa bibig ni Napoleon at nag-abantihan ang dalawa na nakaharap. Parang sinasadya at nanunukso na itong si Paula sa pag-abante kaya di maiwasan ni Junjun na magalit. Natatawa itong si Paula habang panay-iwas si Napoleon sa mata. Nung dumating na sila sa Elbaf ay naglakad sila papuntang isla. Nasalubong ni Paula ang isang mangingisda na matanda at pilit hinawakan si Paula at nakatingin lang si Napoleon. Sinabihan siya ng mangingisda na lumayo sa bahay pagkat may mga demonyo. Dumating sila sa malaking bahay at pinakita ng hot mama ang harden at kwarto. Kinaumagahan pumasok sa loob ang hot mama at may dalang whiskey kasi walang wine at nagising si Napoleon. Umupo sa kama ang hot mama kung comfortable ba at tumingin sa Junjun ni Napoleon. Ininigay sa kanyang ang listahan ng mga gagawin sa bahay. Kinagabihan habang naninigarilyo ay nakita niya si Paula sa loob na nakikinig at sumasayaw ng ice cream yummy. Naghubad ito na sumasayaw at tumakbo nang may makitang tao sa labas. Tinignan ng hot mama kung may tao sa labas at nagtago si Napoleon. Isang umaga sinimulan niyang magpala at dumating si hot mama at inutusan siyang kunin ang gamot ng doktor dahil schedule ng gamutan ng kanyang asawa. Nakita niya si Paula naglalakad kaya pinaksakay niya ito at pumunta ng Sogo Hotel at nagtaka kay Paula dahil walang binigay na oras kung kailan sunduin. Pagkatapos kunin ang gamot ay hinintay niya ito sa terminal at tinanaw ang Hotel Sogo at di pa siya lumalabas. Pumasok siya sa hotel at nalamang di pala ito pumasok. Pauwi ay naabutan niya itong naglalakad naman kaya niya pinasakay. Tinanong niya si Napoleon kung ano ang mas sexy, ang babaeng naghuhubad sa harap niya o ang babaeng hinahayaan siyang busuhan sa bukas na bintana. Sinabi niya nag-aaral siya ng Philosophy Agham Civica at Kultura Hekasi at ESL lesson 2 times a week. Nung paparating na sila ay pinahinto niya ang kotse dahil ayaw ni Paula na makita siya ng ina na magkasama sila. Tinawanan siya sa kanyang pangalan na Napoleon. Kinagabihan nagising si Napoleon sa lakas ng ulan at kidlat. Habang nag-aahit ng balbas si Napoleon nakita niyang pinagmamasdan siya ni Paula sa malayo. Dumating ang mangingisda at sumenyas ng makipagkantunan at sumasayaw ng kakaibang estilo kay Paula at nilabas ang Junjun. Sinabihan ni Napoleon na umalis at nagalit kaya sila ay nagsuntukan. Dumating ang hot mama at inawat sila at ginamo ang kanyang sugat. Sinabihan siya ng hot mama na ang estilo ng sayaw ng manganisda ay phallic dance at nalalaswaan si Napoleon dito. Nag-open ng hot topic ang hot mama at sinabihan na papayag ba si Napoleon na maghubad sa harap niya. Binaliktad ito ni Napoleon kung maghubad ba ang hot mama sa harap niya. Hindi ito nagdalawang isip ng maghubad at nakita lahat ni Napoleon mula ibaba pataas.
nakita niya ang sobrang yabong malabalbas ni Harden na kinyulang sa dilig. Nadala at nag-init siya at nais na magkantunan. Nagalit ang hot mama dahil ang gusto lang niya ay tumingin sa Junjun, hindi magkantunan, kaya umalis. Habang wala siya ay nakipagkwentuhan ang may sakit niyang asawa kay Napoleon. Pinakita niya ang thermometer at sinabihang may lagnat ang anak at tinanong kung may alam ba siya kung ano ang dapat gawin dahil malayo ang doktor sa isla. Inutusan niya si Paula na maghubad at sinabihan na ipahid ni Napoleon ang ipikasent sa likuran. Na-excite ang malabada ang naama sa hubad na tanawin at pinagmasdan niya itong hinihalo ni Napoleon. Sinabi ni Napoleon na kailangan niya ay aspirin. Na-appreciate ng dalaga ang ginawa kaya siya nag-smile. Sumakay siya ng bus para bumili ng aspirin sa Rose Pharmacy. Nakita niya ang hot mama at mangingisda sa isang bahay na magkasama. Nakipagkantunan ito dahil ayaw ni Napoleon na magpatingin ng Junjun niya. Gabi na itong umuwi at nagpalusot na nastakap sa daan at natatawa na lang si Napoleon. Namasyal ang pamilya kasama ang jowa ni Paula at si Napoleon at sumakay ng Ferris wheel. Dahil masakit ang mata kakatingin kay Paula na may kasamang iba, tumingin na lang ito ng ibang view. Nagpiknak ang pamilya at nalaman ni Napoleon na ina-arrange na pala ng parents ang marriage nila. Naghabulan at nagtaguan ang dalawa na parang Jericho at Kristen sa Pangako Sa'yo habang tahimik lang na nakamasid si Napoleon. Nakita ito ni Napoleon at nakangiti si Paula na makita siya. Sinabihan niya itong itaas ang mga braso at sobrang perpekto daw niya at nabighani siya. Lumapit ito at hinalikan siya at inilapit ang mukha sa Junjun. Nung hahalikan na sana ito ni Napoleon ay tumakbo ito at sinabi na ayaw niya ng love triangle. Habang pauwi sila, nalaman ni Napoleon na hindi niya pala tunay na ama si Adolfo kundi stepdad lang. Patuloy sa pagtatalo ang mag-ina dahil ayaw tratuhin na ama si Adolfo. Sinabi niya na tumigil ka sa mga sinasabi na de-destruct si Napoleon sa pagmamaneho. Sambit ni Paula na mas maganda na tawagin mo siyang Napo, mas sweet pakinggan. Tinanong ng hot mama sa asawa kung ano ang nangyari nung wala siya. Sinabi ni Adolfo na inutusan niyang gamutin si Paula na may manyakol na mukha. Sinabihan niya si Napo na mag-focus na lang sa pagdidilig ng bulaklak. Itinapat ni Paula ang paa sa Junjun ni Napo at nawala ito sa focus at napalunok na lang ng laway. Nagalit ang Junjun at biglang nag-brake ang kotse, natawa na lang si Paula. Kinagabihan hindi makatulog si Napo sa kaiisip. Narinig niya na may ingay sa bubong. Paulit-ulit na binabato ang bubong. Paglabas niya ay nakita niya si Paula nakahubad. Lumabas ito at tinanong bakit gising pa. Sinabi niya may pusa na kumakaluskos sa bubong. Inamin ni Paula na siya ang pusa na nang babato sa bubong para magpakamot. Inamin ni Paula na gusto siyang makita at nag-usap na magkita bukas at naghalikan. Kinaumagahan nagkita sila sa tabing dagat. Nakita niya ang sapatos at mga damit ni Paula sa damuhan at kanyang sinundan. Ang mga panloob ay isinabit sa kahoy. Nakita niya si Paula na hubad na tumatakbo at agad niyang sinundan. Nangyari sa damuhan ang grapang kantunan. Natikman ni Napo ang pusa na wala pang balahibo. Nalaman ng ina na wala si Paula sa ESL lesson kasi nakita ang libro. Nakita siya ng mangingisda na nakahubad at gustong tumikim din ng birhen. Naghabulan ang dalawa at aksidenteng tinamaan ito sa ulo. Umiiyak si Paula nang dumating si Napo galing Popo. Sinabihan ni Napo na magmadali umuwi at siya na ang bahala. Nalaman niya na ito ay humihinga pa. Sa takot na mabunyag ang kanilang sekreto ay tinapon niya sa dagat ang gamit. Itinago niya din sa bulsa ang salawal na naiwan ni Paula. Dumating si Paula na wala sa sarili at di napansing wala siyang panty. Nagulat ang ina kung ano ang nangyari. Dumating ang ina at sinabi na ni Paula ang lahat na nag-cutting siya para magpakanten at nag-aagaw buhay na ang mangingisda. Sinabihan niya sinaw na magmadali na kumuha ng gamot at dadalhin nila sa ospital. Hinayla ito ng hot mama at pinagulong at isinakay sa bangka ang katawan. Habang pabalik si Napo ay nakita niya Paula at nagtitigan sila sabay alis. Nilagyan ng bato at itinali niya ang katawan tapos tinapon sa dagat. Nagulat si Napo na may dalang gamot at nagtanong. Sinabi ng hot mama na patay na nung tinapon niya ang bangkay sa dagat. Ginawa niya yon sa kagustuhan na iligtas ang anak na bata at nag-take advantage daw si Napo kay Paula. Dinagdag niya na kung lilito ang bangkay ay si Napo ang aamin ng krimen.
Nagalit si Napo at sinabi ng ina na lumayo ka na sa isla at huwag nang magpakita. Nalaglag ang panty ni Paula sa bulsa sa pagmamadali at kinabahan sa nasalubong na pulis. Sinabihan siyang may nalaglag sa bulsa at agad dinampot at sumakay ng barko. Balik sa normal na buhay si Napo kasama ang maingay na asawa na laging nagrarap tuwing umaga kaya mahirap mag-narrate. Porca la casa, rompi tutto, manda l'aria ogni cosa. Hanggang dito na lang hanggang sa muli. Merry Christmas! Sbaglio!